Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back sa YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan yung pagkakaiba po ng ASF o African Swine Fever at saka Hog Cholera. Kung kayo po yung mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa ASF at saka Hog Cholera. Mahalaga pong malaman natin kung ano ba yung pagkakaiba sa dalawang sakit ng baboy. Kasi po, sila po ay magkalapit lang pero sila po ay magkaiba po ng diagnosis. Sa akin pong naunang video mga kaibigan, akin pong natalakay doon yung ASF or African Swine Fever. So, kunting recap lang po na yung ASF po mga kaibigan, isa po itong sakit ng baboy na hanggang sa ngayon po ay wala po pong vaccination or any treatment po natin pwedeng igamot sa ating mga alagang baboy para po atin pong masave yung buhay nila. Kaya ang ginagawa po sa mga baboy po na mayroong African Swine Fever o ASF, yan po ay kinakal na po mga kaibigan. Yung iba po ay pinapatay, yung iba po ay inilibing na po doon sa hukay, kahit buhay ay inilibing na rin po sila. Kasi po, kapag mayroong baboy talaga sa isang lugar na yan, yan po ay makapag-cause ng pagkalat ng virus doon po sa lugar na pasok po sa 1 kilometer radius zone kung saan po mayroon po infected ng ASF na baboy doon po sa lugar yung mga kaibigan. Para po ating maiwasan yung pagkakaroon ng ASF, dapat po ating pong panatilihing malinis yung ating kulungan, tayo po mag-disinfect sa ating kulungan. And then, meron po tayong mga nakatabil na mga sako o mga trapal sa ating kulungan para yung pasok ng hangin na may posibleng may dala ng virus ay hindi po siya direktang makapasok sa ating mga baboy. And then, atin pong implement yung safe na biosecurity. Ano bang pagkaiba ng ASF at saka Hog Cholera? Ang Hog Cholera po mga kaibigan, ito po yung tinatawag na Classic Swine Fever o CSF. Ang ASF po ay African Swine Fever. Ang CSF po mga kaibigan, ito po isang Classical Swine Fever o yung normal po na sakit o lagnat natin mga alagang baboy. Pero yung ASF o CSF o Hog Cholera, yung signs and symptoms po ng mararamdaman po natin mga baboy dyan ay magkapareho lang po sila. Kapag ang baboy po ay mayroong ASF at saka mayroong Hog Cholera, sila po ay magkakaroon ng mga signs na lagnat, sipon, matamlay, walang gana pong kumain, basa po yung kailang dumi, may pantal-pantal ang mga pula sa kailang balat, at saka sila po ay mamamatay po mga kaibigan at kapag hindi po maagapan yung kailang sakit na niramdaman. So, ASF at saka Hog Cholera, yan po yung mga sintomas na magkapareho sila. Ang makapag-confirm po ng sakit ng baboy, it's either ASF or Hog Cholera, ay through laboratory test. Kukunan po ng dugo yung mga baboy natin and then ipadala po yan sa laboratory para makita po doon kung ano ba talaga, ASF ba ang dahilan o saka Hog Cholera. Mas maganda talaga na yung mga blood sample ng ating mga alagang baboy po ay magkaroon ng laboratory test nang sa ganon atin po makonfirm kung ano ba talaga ang sanhi ng ating mga baboy, Hog Cholera ba or ASF. Kapag ASF kasi, talagang lahat ng baboy po sa buong area na yan, napasok sa 1 kilometer radius zone, ay uubusin po yan lahat. Ikakal po yan lahat. Mula po sa mga biik, sa mga grower, sa mga fattener, sa mga inahin, at saka sa mga boar na atin pong inaalagaan. Lahat po yan papatayin. Ililibing po yan ng buhay kapag yung dahilan po ay ng pagkamatay ng mga baboy po ay ASF or African Swine Fever. Kapag naman po ang dahilan ng pagkamatay ng mga baboy po mga kaibigan ay Hog Cholera, yan po, safe na safe po tayo dyan. Kasi yung Hog Cholera kasi, mayroon pong gamot at saka mayroon pong vaccination. So kapag nagka-Hog Cholera sa isang lugar na to, yung ibang baboy po, pasok po sa 1 kilometer radius zone, yan po ay hindi po natin pwedeng patayin. Kahit na yung baboy po ay nasa kapitbahay mo lang na mayroong sakit, wag na wag po niyang patayin. Kasi yung Hog Cholera ay controllable na po sa ngayon. Mayroon pong gamot at saka mayroon pong vaccination. Nakokontrol na po yung Hog Cholera. Ang ASF po ay hindi po natin nakokontrol. Kaya madadamay po lahat yung mga baboy na pasok po sa loob ng 1 kilometer radius zone. Mula po sa kapitbahay mo hanggang po sa kaduluduluhang dulo na aabot po ng 1 kilometer radius zone. Yan po yung pagkaiba sa dalawang sakit po mga kaibigan.
Ang pwede lang makapag-determine ng sakit ng baboy kung hog cholera ba or ASF ay through laboratory test ng kailang mga blood sample o yung mga dugo na kinuha natin doon po sa ating mga alagang baboy. Kaya nga, kapag yung baboy nyo po ay namatay at saka hindi nyo po alam kung anong dahilan, it's either ba hog cholera or ASF, dapat ipalaboratory test nyo yan. Kasi kapag hindi po nyo na laboratory test yung isang baboy at saka namatay po siya, hindi nyo po malalaman kung ano bang sanhi, hog cholera ba or ASF. Kasi magkapareho po sila ng sintomas. Mayroon na po lang pagkaiba doon po sa dugo, doon po sa laboratory test, kasi doon po natin makikita kung ano bang virus ang sanhi po ng sakit nila. Doon po sa mga lugar po na apektado po ng ASF po mga kaibigan, sa isang backyard farm, isang baboy lang pong i-test, hindi po lahat. Kasi kapag na-test ng isang baboy mo na ASF po yung sakit niya, lahat ng baboy po ikal na po yan automatically. And then, kapag yung ibang baboy po ay pagka-test po ay hog cholera po yung sakit niya, yung may sakit lang po ang inyong gagamutin, yung iba po wag na. Dapat bigyan mo lang vaccination. Kaya po, importante talaga matest po yan para alam natin kung ano bang sakit ng ating baboy. Para po, kapag atin pong makonfirm na hog cholera pong sakit ng ating baboy, huwag po nating ikalahat. Huwag po nating idamay yung buong barangay. Huwag po nating idamay yung pasok po sa loob ng 1 kilometer radius zone. Kasi hog cholera po ang sakit ng baboy. Yan po yung pinaka-importanting bagay po mga kaibigan na atin pong malaman kung ano ba talagang dahilan ng sakit ng baboy natin. Nang sa ganon, atin pong maiwasan yung misdiagnosis o yung pagpanik ng mga tao. Kaya ang advice ko po sa inyo mga kaibigan, kapag mayroon pong sakit yung mga alagang baboy nyo, pwede nyo pang ipasuri po sa mga municipal agriculturist or provincial agriculturist ng inyong lugar para sila na mismo ang magkukuha ng blood sample sa inyong baboy. Nang sa ganon, malaman nyo kung ano ba kanyang sakit, it's either hog cholera o ASF po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye!